Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung irony ng buhay? Minsan, yung mga taong pinakaminahal mo, yung mga pinagkatiwalaan mo ng buong puso mo, sila pa yung unang lalayo. Sila pa yung unang mag-a-assume na hahabulin mo. Akala nila, the moment they walk away, tatakbo ka, magmamakaawa, at iiyak habang sinusuyo sila pabalik. Pero hindi mo ginawa. Tahimik ka lang. At doon nagsimula ang kwento ng pagkatalo nila. Kasi minsan, hindi mo kailangan sumigaw para ipakita kung gaano ka nasaktan. Hindi mo kailangan maghabol para patunayan kung gaano mo sila kamahal. Minsan, yung katahimikan mo, yun na mismo ang pinakamalakas mong sagot. Alam mo kung bakit? Kasi yung taong umaalis, madalas, umaalis yan na puno ng ego. Yung tipong, siguradong babalik yan. Ako pa eh. Pero habang tumatagal, habang hindi ka tumatawag, hindi ka nagme-message, hindi ka nagpaparamdam, unti-unti silang naguguluhan. Nagiging restless sila. Nagsisimula silang magtanong sa sarili nila, bakit hindi siya humahabol? Hindi ba niya ako mahal? May iba na ba siya? Ang masakit at totoo, doon nila marirealize na hindi lahat ng tao ay maghihintay. Hindi lahat ng iniwan, babalik para lang mapatunayan na may halaga pa yung umalis. Kasi totoo, darating yung araw na kahit ganon mo pa kamahal ang isang tao, pipiliin mo na lang manahimik. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil sawa ka na sa habulan. Sawa ka na sa mga salitang paulit-ulit lang, pero walang pagbabago. At mas pinili mo na lang yung kapayapaan kaysa sa gulo. Silence. Ang akala ng iba, kahinaan. Pero sa totoo lang, silence is strength disguised as calm. Kasi habang tahimik ka, doon ka lumalakas. Habang wala kang sinasabi, doon ka nagigising. At habang wala kang hinahabol, doon mo nare-realize kung gaano ka pala kahalaga, kahit walang nakakakita. At habang ikaw, busy sa paghilom, yung iniwang umaalis, nagsisimula ng hindi mapakali. Hindi mo na kailangang gumanti. Hindi mo kailangang patunayan na mas okay ka. Kasi yung mismong peace na meron ka ngayon, yun na yung bagay na hindi nila mahanap kahit anong gawin nila. Minsan, iniisip nila, babalik yan, hindi ako kayang mawala nun. Pero pag dumaan na yung mga buwan, at wala pa rin silang naririnig sa'yo, doon na sila tinatamaan. Yung dating matatag na ego, biglang nagkakabitak. Yung dating confident, biglang nagiging insecure. At yung dating nagmalaki, nagsisimulang magduda sa sarili. Tapos ikaw, tahimik pa rin. Hindi mo na kailangang magsalita. Kasi habang sila naghahanap ng atensyon, ikaw naman, unti-unting natututong mamuhay ng payapa. Mas maayos na tulog mo, mas magaan na pakiramdam mo, mas klaro na ang utak mo. Hindi mo na kailangan ng validation. Kasi napagtanto mo na yung katahimikan mo, hindi kawalan, isa yung proteksyon. Proteksyon mula sa mga taong hindi marunong pahalagahan. Proteksyon mula sa mga sitwasyong hindi mo na dapat pinipilit. At higit sa lahat, proteksyon mula sa sarili mong kahinaan. Kasi minsan, ang totoo, ang pinakamahirap kalaban ay hindi yung taong nang iwan kundi yung sarili mong puso na gusto pa rin kumapit. Pero kapag natutunan mong kontrolin yung puso mo gamit ang isip mo, dun ka tunay na nagiging malaya. Hindi mo kailangang sumigaw ng okay lang ako. Hindi mo kailangang ipakita sa social media na masaya ka na. Kasi yung tunay na healed, hindi na nag-a-announce, tahimik lang. Habang yung mga nasasaktan, sila yung maingay. Anda ngayon sila na yon. Sila na yung hindi mapakali. Sila na yung nagdurusa sa sarili nilang ginawa. At ikaw, tahimik. At mas maganda pa, mas malakas, mas buo. Alam mo kung ano ang irony. Akala nila, tapos na ang laban nung umalis sila. Pero hindi nila alam, nagsisimula pa lang yung tunay na laban sa loob nila. At yung katahimikan mo, yun mismo ang tumalo sa kanila. Kasi minsan, hindi mo kailangan manalo sa argumento. Ang kailangan mo lang, manalo sa sarili mong kapayapaan. At kapag nakuha mo yon, wala ka nang kailangang patunayan. Ang galing, no? Kasi habang iniisip nila na tahimik ka kasi mahina ka, hindi nila alam. Doon mo pala binubuo ulit yung sarili mo. Tahimik ka kasi nagfo-focus ka na sa sarili mong healing. Tahimik ka kasi napagod ka na sa mga taong paulit-ulit kang binibigo. Tahimik ka kasi, for the first time, pinili mong pakinggan ang sarili mo, hindi sila. At habang ginagawa mo yon, sila naman, nagsisimula ng maramdaman yung bigat ng ginawa nila. Hindi ka na nagpo-post, hindi ka na nagpaparamdam, hindi ka na nakikipagplastikan na okay lang. Wala na silang makuhang kahit anong reaksyon mula sa'yo. At doon sila unti-unting nababaliw. Kasi totoo yan. Yung mga taong umaalis na mayabang, umaalis yan kasi akala nila, kontrolado pa rin nila yung sitwasyon. Pero pag hindi mo sila pinansin, pag hindi mo sila hinabol, parang binuhusan mo sila ng malamig na tubig ng realidad. Biglang bumabalik sa kanila lahat ng pinagsamahan nyo. Yung mga tawanan, yung mga gabi ng kwentuhan, yung mga simpleng moments na akala nila ordinaryo lang. Ngayon, sila na lang ang nakakaramdam noon.
At ikaw, tahimik pero masaya na sa katahimikan. Minsan, iniisip nila, hindi naman siguro ako ganun kahalaga sa kanya. Pero hindi nila alam, pinagdaanan mo yung impyerno bago mo natutunang huwag na lang magsalita. Hindi nila alam na bago ka natahimik, umiiyak ka halos gabi-gabi. Pero ngayon, hindi mo na kailangang ipaliwanag yon. Kasi yung mga sugat mo, hindi mo na kailangang ipakita para lang paniwalaan. Habang sila, busy sa kakahanap ng dahilan kung bakit hindi ka humahabol, ikaw naman, busy nang bumabangon. Unti-unti mong natutunan mahalin yung sarili mong presensya, na kahit mag-isa ka, hindi ka na lonely. Kasi yung dating sakit naging lakas, yung dating takot naging tapang, at yung dating habol naging direksyon. Pero nung tumigil ka, nung hindi mo na tinanggap, bigla silang nabingi sa katahimikan mo. Kasi hindi nila alam kung paano mabubuhay nang wala yung attention mo. Yung simpleng kamusta ka mo noon, hinahanap na nila ngayon. Yung boses mong nakasanayan nilang marinig, biglang naging echo na lang sa alaala nila. Ang mas matindi, habang ikaw nagiging mas okay, sila naman yung unti-unting nabubulok sa guilt at regret. Hindi agad yan halata, kasi sa simula, magpapakita yan na masaya ako, okay ako. Magpo-post ng mga bagong pictures, bagong kasama, bagong kwento. Pero sa totoo lang, pag-uwi nila sa gabi, yung katahimikan ng kwarto nila, nagiging parusa. Kasi doon lang nila maririnig yung totoo, wala ka na. At hindi mo na sila babalikan. Yan ang irony ng buhay, di ba? Habang ikaw pinipilit mong kalimutan sila, sila naman nagsisimulang maalala ka. Habang ikaw natutong mahalin ang sarili mo, sila naman natutong kamuhian ang sarili nila dahil sa ginawa nila sa'yo. Kaya huwag mong isipin na talo ka dahil ikaw yung nanahimik. Kasi yung tahimik mong paglayo, yun yung nagsilbing salamin nila. Doon nila nakita yung mga pangit nilang ugali. Doon nila na-realize na hindi lahat ng tao pwedeng balikan kung kailan nila gusto. At alam mo kung ano ang pinaka-nakakatuwa? Yung dating ikaw na laging nag-aalala kung may mali kang nagawa, ngayon, wala ka nang pakialam. Kasi na-realize mong hindi mo kailangang ayusin yung hindi mo naman sinira. Hindi mo kailangang mag-sorry sa taong hindi marunong magpahalaga. At hindi mo kailangang magpaliwanag sa taong hindi marunong makinig. Ngayon, mas pinipili mo na lang yung tahimik na gabi, yung simpleng kape, yung mga taong marunong magparamdam ng hindi mo kailangang habulin. Mas pinili mong maging masaya nang hindi umaasa sa kung sino man. At yan ang tunay na power, yung kalmado ka kahit dati. Ikaw yung laging nagkukumahog para lang mapanatiling buo ang relasyon. Akala nila habang tahimik ka, wala ka nang nararamdaman. Pero ang totoo, habang tahimik ka, dun ka nagiging totoo sa sarili mo. Kasi natutunan mong tanggapin, may mga tao talagang kailangan mong bitawan kahit gusto mo pa sila. Hindi dahil wala ka nang pakialam, kundi dahil gusto mo nang piliin ang sarili mong kapayapaan. At habang pinipili mong tumahimik, sila naman, pinipili ng konsensya nila na gisingin sila gabi-gabi. Kasi ganyan ang karma ng mga taong nagmalaki. Hindi palaging dumarating agad, pero palaging dumarating sa tamang oras. At minsan, ang pinakamatinding parusa, hindi yung mawala ka sa buhay nila, kundi yung makita nilang mas maayos ka kahit wala na sila. Alam mo, habang tumatagal, mapapansin mo na iba na yung pakiramdam mo. Hindi ka na tinatamaan gaya dati. Yung mga bagay na dati, kayang sirain ang araw mo ngayon, parang wala na lang. Yung mga pangalan na dati, automatic nagpapabilis ng tibok ng puso mo ngayon. Parang pangalan na lang ng isang taong nakilala mo minsan. At yun yung sign. Hindi na sakit yung nararamdaman mo kundi kapayapaan. Tahimik na kapayapaan. Yung tipong gigising ka sa umaga, huminga ka lang ng malalim, tapos marirealize mong, okay ka na pala. Hindi mo na siya galit. Hindi mo na rin siya hinahanap. Wala ka na rin gustong patunayan. Ang gusto mo na lang, tahimik na buhay, mas simpleng araw, at mga taong hindi mo kailangang habulin para manatili. Kasi sa totoo lang, habang sila naghihintay ng reaksyon mo, ikaw naman, nagiging mas okay sa katahimikan mo. Hindi mo na kailangan ng closure kasi nakuha mo na sa sarili mo yung mga sagot na dati, hinihintay mong manggaling sa kanila. Na oo, minsan, mahal mo pa rin, pero hindi mo na kailangan bumalik. Kasi mahal mo na rin ang sarili mo. At habang sila nagre-reminisce, naghahanap ng kung ano-ano para mapunan yung kulang, ikaw naman, busy nang buuin yung mga pangarap mo na dati, nakatenga dahil puro relasyon ang iniisip mo. Ngayon, ikaw na yung may hawak ng kontrol. Ikaw na yung nagdedesisyon kung sino ang pwedeng pumasok sa mundo mo, at sino ang hindi na dapat bumalik. Yung dating ikaw na laging nangangamba kung mawawala siya, ngayon, marunong nang magpaalam ng walang drama. At yung dating sila na laging umaasa na babalik ka, ngayon, sila naman yung hindi makaalis sa nakaraan. Kasi habang ikaw lumalayo para gumaling, sila naman naiipit sa guilt at what if. At walang mas masakit doon yung maramdaman mo na yung taong iniwan mo, mas naging masaya nang wala ka. Pero alam mo, hindi mo kailangang ipagdiwang yung paghihirap nila.
hindi mo kailangang maging masaya sa regret nila. Kasi ang totoo, hindi ito tungkol sa pagganti. Ito yung tungkol sa paggising mo. Sa realization na hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa lugar o sa taong hindi marunong pahalagahan ka. Ang silence mo, hindi pader. Isa yang hangganan. Hangganan na nagsasabing, hanggang dito na lang. Salamat sa mga alaala pero ayoko na sa paulit-ulit na sakit. At kapag natutunan mong maglakad palayo ng walang bitterness, dun mo mararamdaman yung tunay na kalayaan. Yung detachment na hindi malamig pero marunong na. Detachment na hindi galit pero malinaw. Detachment na hindi tumatakbo pero marunong nang maglakad ng mag-isa. At habang naglalakad ka papunta sa panibagong yugto ng buhay mo, mapapansin mong hindi mo na kailangan ng kahit anong reaksyon mula sa kanila. Kasi yung katahimikan mo na minsan nilang ginawang kahinaan, yun na ngayon ang pinagmumulan ng lakas mo. Hindi ka na yung taong umiiyak para lang marinig. Hindi ka na yung taong nagsusumamo para lang mapansin. Ngayon, ikaw na yung taong kaya nang ngumiti kahit walang nakatingin. Kaya nang tumawa kahit walang dahilan. At kaya nang magmahal ulit, pero hindi para punan ng kulang, kundi dahil buo ka na. Kaya sa lahat ng nakakapanood nito, tandaan mo to. Hindi mo kailangang habulin ang mga taong iniwan ka. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang katahimikan mo. At hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon ng kahit sino. Kasi yung mga taong tunay na para sa'yo, hindi mo kailangang habulin. Sila mismo, pipiliin kang samahan kahit sa mga tahimik mong gabi. Sila yung hindi matatakot sa katahimikan mo, kasi naiintindihan nila yung katahimikan mo. Bunga yun ng lakas, hindi ng kawalan. At para doon sa mga umaalis na akala nila sila ang panalo, hayaan mo. Darating din yung araw na, habang tahimik ka lang, sila naman yung maiingay sa isip nila punong-puno ng tanong, puno ng sana, at puno ng pagsisisi. At habang binibilang nila kung ilang beses ka nilang sinaktan, ikaw naman binibilang kung ilang beses mong pinatawad ang sarili mo. Kasi alam mo na ngayon, hindi mo kailangang habulin yung umalis. Mas kailangan mong abutin yung sarili mong kapayapaan. Kaya kung nandito ka sa stage na to, yung tahimik, yung hindi na nagrereklamo, yung hindi na nagpo-post ng I'm fine, tandaan mo, hindi ka mahina, hindi ka bitter. You're just done. Done chasing, done explaining. Done waiting for something that was never meant to stay. At sa dulo ng lahat, ikaw pa rin yung panalo. Hindi dahil mas maganda ka, mas matalino, or mas maayos ka ngayon. Panalo ka kasi pinili mong piliin ang sarili mo sa gitna ng sakit, sa gitna ng pagkawala, at sa gitna ng katahimikan. Kaya ngayon, huminga ka. Hinga ng malalim. Tahimik lang. At habang humihinga ka, mararamdaman mong gumagaan lahat. Wala ka nang kailangan habulin. Wala ka nang kailangang patunayan. Wala ka nang kailangang paliwanagan. Kasi minsan, ang pinakamalakas na I'm okay ay yung wala ka nang sinasabi. Tahimik, pero totoo. At habang sila nagdurusa sa mga desisyon nila, ikaw naman tahimik na nagiging masaya sa bago mong buhay. Kaya huwag mong sayangin yung katahimikan mo. Kasi dun mo makikita na sa dulo pala ng lahat ng habulan, ang tunay na tagumpay ay yung marunong nang hindi tumakbo. Kung may pinagdadaanan kang ganito ngayon, tandaan mo, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi marunong kumapit. Magtiwala ka sa proseso, kasi darating yung araw na yung sakit na yan, magiging lakas mo. Kung nakarelate ka sa video na to, i-comment mo sa baba, pinili ko na ang katahimikan. At huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe para sa mga ganitong kwento na magpapalakas ng loob mo araw-araw. Stay peaceful, stay strong, kasi minsan, yung tahimik, siya pala yung tunay na malakas. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot itong channel na to.